Kabanata 1681. Maliligo ako, magpapalit, at kakain. May problema ka ba niyan? Bilasan mo at umalis ka na. Tumayo si Thea at tinulak si James palabas ng kwarto. Bang! Muling isinara ang pinto. Natigilan si James. Maligo ka, magpalit, at kumain. Ibig sabihin, bakas sa mukha niya ang saya. Nakatitig sa kanya ang lahat ng kalahan habang pababa siya ng hagdan. Paano nangyari, James? Pinapasok ka ba ni Thea sa kwarto niya? Ma'am, pumasok ako sa kwarto niya. Sinabi ni Thea na gusto niyang maligo, magpalit, at lumabas para kumain. Sa tingin ko gusto niya akong kumain. Napangiti si James. Mabuti yan, sabi ko na nga ba. Mahal na mahal ka ni Thea. Kahit na nawala ang mga alaala niya. Hindi niya kayang tretuhin ka ng masama. Nakahinga ng maluwag ang mga kalahan. Mga 30 minutes na naghihintay si James sa sala hanggang sa tuluyang bumaba si Thea. Nakasuot siya ng puting damit na napakahusay na nakabalangkas sa kanyang figure. Napansin ni James na ang damit ay isa sa mga damit na binili niya para sa kanya noon. Nagulat siya na sinuot ni Thea ang damit na regalo niya. Lolo, nanay, tatay, kakain ako sa labas at hindi ako maghahapunan sa bahay ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Kahit na nakita niya si James, wala itong sinabi sa kanya. Matino namang tumayo si James at sumunod sa likod ni Thea. Pagkalabas nila ng villa, tinanong niya, Thea, ano gusto mong kainin? Kahit ano, sabi ni Thea. Wala siyang anumang pagnanasa at nais lamang na gumugol ng ilang oras kasama si James sa pagtatangkang ibalik ang kanyang mga walang alaala. At saka, interesado siya kay James. Paano ang barbecue? Naalala ni James ang kaklase niyang si Zion ay nagbukas ng barbecue restaurant sa Kensington. Nakarating pa nga siya sa restaurant noong unang nagbukas ito noong nakaraang taon. Isang taon na silang hindi nagkita. At hindi sigurado si James sa kalagayan ni Zion. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para tingnan siya. Ma'am, gagawin iyon. Pagkatapos pumayag ni Thea, ngumiti si James. Pumara siya ng taxi at tumungo sa Dragonair Barbecue, na matatagpuan sa Old Town Sand King Road. Oras na ng hapunan. Ngunit medyo walang laman ang barbecue restaurant. Isang lalaking nakasuit at nakatali ang nakaupo sa may entrance ng barbecue restaurant. Humihit-hit ng sigarilyo. Zion. Nakilala ni James si Zion na nakaupo sa may entrance sa isang sulyap. Habang naninigarilyo, narinig ni Zion na may tumatawag sa kanya. Inangat niya ang ulo niya at laking gulat niya nang makita ang nakababatang hitsura ni James. Ang tagal niyang nakilala si James. Gayunpaman, nakikilala niya si Thea. James, Thea, kayong dalawa. Naalala ni Zion ang sarili at nakangiting binati sila. Kumuha siya ng sigarilyo at inabot kay James. Kinuha ito ni James at tinanong, bakit ka depressed? Dinner time na pala. Bakit walang tao sa tindahan? Hindi ba maganda ang takbo ng negosyo? Buntong hininga. Huwag mo nang banggitin. Napabuntong hininga si Zion at sinabing, sa simula, maganda ang takbo ng negosyo. At dumating pa ang ilan sa iyong mga kaibigan para suportahan ang aking restaurant. Gayunpaman, lumalala ang negosyo sa nakalipas na 6 na buwan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, wala akong anumang negosyo sa nakalipas na 3 araw. Imposibleng ipagpatuloy ang operasyon sa puntong ito. Kumunat ang noo ni James sa narinig. Ang restaurant ay matatagpuan sa Old Town, isang medyo malayong lugar sa Kensington. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni James, huwag kang mag-alala, may alamin ako. Anyways, nandito tayo para mag-dinner. Sige,
Ako mismo ang magtitimpla ng karne para sa iyo. Niyaya ni Zion si James at Thea sa restaurant. Sumunod si Thea sa likod ni James at nagtanong sa pananahimik na tono. Sino ang taong ito? Kilala ko ba siya? Paliwanag ni James. We came here last year. Classmate ko siya. Dapat kilala mo rin siya. Pero malamang hindi mo siya masyadong kilala. Okay, sagot ni Thea. Dinala sila ni Zion sa isang private room. Naghintay ang dalawa na may hain ang pagkain. Biglang may narinig silang nagkakagulo sa labas ng pinto. Zion, kailan ka magbabayad ng protection fee ngayong buwan? Nang marinig ang kaguluhan sa labas, tumayo si James at sinabing, lalabas ako at tingnan. Sasama ako sa iyo. Tumayo na rin si Thea. Sabay na lumabas ng private room ang dalawa. May ilang lalaking nakasuot ng magarang damit na nakaupo sa isang mesa sa gitna ng main hall ng restaurant. Kumilos ang mga server na parang nakakita ng demonyo at pinigilan na lumapit sa mga lalaki. Sa pagkakataong iyon, gulat na lumabas ng kusina si Zion. Pagkalabas niya ay napansin niyang lumabas na rin si James sa private room at agad siyang tinitigan ng nagmamakaawa. Sumenya si James gamit ang kanyang mga mata. At agad na naintindihan ni Zion. Lumapit si Zion, yumuko, at magalang na sinabi, Mr. Edgar, hindi naging maganda ang negosyo sa restaurant ko kamakailan. Maaari mo ba akong bigyan ng palugit na ilang araw pa? Mag-iipon ako ng sapat na pera at babayaran ko kaagad. Si Zion ay may napakapagpakumbaba ng saloobin. Bang! Isang chubby na lalaki na nasa 20s na may tabako sa bibig at hamampa sa mesa. Tumayo siya bigla at hinawakan ang kwelyo ni Zion. Bagamat bata pa ang lalaki, medyo malakas siya. Binuhat niya si Zion mula sa lupa. I dare you to say that one more time. Zion, sinabi mo bang gusto mo ng palugit na ilang araw pa? Nang makita ang eksenang ito, mukhang nangangamba ang mga server sa restaurant at hindi nang ahas na lumapit. Sa takot na masaktan sila sa proseso. Oo, kailangan ko pa ng ilang araw. Sabi ni Zion, matapos manood ng ilang sandali. Halos naiintindihan ni James kung ano ang nangyayari. Naglakad siya palapit. Anong ginagawa niyo? Agad namang kumalas ang tinawag ni Zion na si Edgar at pinandilatan si James. Malamig niyang sinabi, anong kinalaman mo sa? Bago pa man siya matapos magsalita ay napansin niya si Thea na nakatayo sa likuran ni James. Si Thea ay isang napakagandang babae. Dahil siya ay nakadamit ng mas bata. Siya ay mukhang mga 18 hanggang 19 na taong gulang. Nang makita niya si Thea ay nagliwanag ang mga mata niya. Ginoo, Edgar, Mr. Edgar. Isang subordinate sa likod niya ang marahang hinayla ang kanyang damit. Nakilala ng subordinate si Thea. Naguguluhan siya sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Edgar. Malakas niyang hinayla ang damit at sinampal sa mukha ng nasasakupan. Natigilan ang nasasakupan. Tinakpan niya ang mukha niya at tahimik na tumabi. Umupo si Edgar. Hinawit ang kanyang mga daliri kay Thea. At sinabing may mapaglarong ngiti. Little beauty, you're gorgeous. Halika dito at imasahe mo ang paa ko. Nang marinig ito, agad na nagalit si Thea. Gayunpaman, hindi siya gumanti sa kanya. Pumwesto siya sa likod ni James. Hinayla ang manggas nito, at sinabing, pinapamasahe ba niya ang paa niya? Ha! Ngumisi si James. Wala na siyang 1 taon sa Kensington. At hindi na siya nakilala ng mga gangster na ito. Nakangiting tumingin si James kay Edgar at nagtanong. Sigurado ka ba dyan? Sino ka? Kinausap kita. Nagalit si Edgar matapos makitang tila may intimate relationship si Thea kay James. Baliin ang mga binti ng batang iyon. Utos ni Edgar sa kanyang mga nasasakupan. Aaksyon na sana ang kanilang nasasakupan nang ang nasample na nasasakupan ay nagsalita sa pananahimik na tono.
Huwag mo silang hawakan. May kakila-kilabot na mangyayari. Tapos na kay Edgar. Nang marinig ito, kumukulo sa galit si Edgar. Anong tinawag mo sa akin? Dapat tawagin mo akong Mr. Edgar. Itinaas ni Edgar ang palad sa kanya. Gayunpaman, ang subordinate ay lumaban sa pagkakataong ito. Kabanata 1683. Isang bakal na pamalo ang dumula sa kanyang malapad na manggas. At inihampas niya ito sa ulo ni Edgar. Agad na damyugo ang ulo ni Edgar matapos siyang hampasin. Nahihilo si Edgar at saglit na hindi nakapag-react. Humigpit ang hawak ng nasasakupan sa pamalo at ipinagpatuloy ang paghampas sa kanya. Bumagsak si Edgar sa lupa at napaungol sa sakit. BB starred. Brody watched. How dare you? Nagmura si Edgar mula sa lupa. Sumunod ang isa pang sipa pagkatapos niyang magmura. Pagkatapos bugbugin ni Brody si Edgar, nilapitan niya sina James at Thea. Bahagya siyang yumuko at humingi ng tawad. MS. Thea, Dragon King. Ikinalulungkot ko na ang uto asterisk sana iyon. Edgar, ay isang tanga at hindi makilala sa inyong dalawa. Tinuruan ko na siya ng leksyon. Habang nagsasalita, napaluhod siya sa lupa at patuloy na nakayuko. Pakiusap, dalhin mo ako, Dragon King. Napatingin si James kay Brody. Sa katayuan at lakas niya ngayon, tinatamad siyang harapin ang mga ganoong gangster. Tatawanan siya ng iba kung may lumabas na balita. Lumingon siya at tumingin kay Zion. Nagtatanong, ano ang nangyayari? Walang magawang sagot ni Zion. Biglang sumulpot ang grupong ito sa lugar na ito ilang buwan na ang nakalipas at nagsimulang humingi ng bayad sa proteksyon. Hindi nila kami papayagan na patakbuhin ng maayos ang aming mga negosyo kung hindi namin sila binayaran. Kaya, maraming tao ang nakompromiso. Ilang buwan ko na rin silang binayaran. Pero wala talaga akong sapat na pambayad sa kanila ngayon. Si Zion ay palaging isang tapat na tao. Sa normal na mga pangyayari, babayaran niya ang pera para maiwasan ang hidwaan. Ang mga taong ito ay nagdudulot ng gulo at nagpapahirap sa mga negosyo na nagpapatakbo kung hindi sila magbabayad ng bayad sa proteksyon. Nakinig sa kanya si James at tumango. Tapos, sabi niya, sige, naiintindihan ko. Aayusin ko ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang Blythe King. Maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, bumalik si Edgar sa kanyang paanan. Pagkatayo niya ay nagsimula na siyang magmura. Brody, papatayin kita. Anong ginagawa niyo? Talunin kaagad ang taksil na ito hanggang sa mamatay. Nagpalitan ng tingin ang iba. Narinig nila ang tawag ni James sa telepono at alam nilang may solid background si James. Kaya, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Samantala, nanatiling nakaluhod sa lupa si Brody. Sa kanyang pananaw, ito ang kanyang pagkakataon na magkaroon ng pagkilala mula kay James. Kaya niyang mabuhay ang natitira sa kanya. Buhay na walang pag-aalala. Okay, sapat na ang pagluhod. Bumangon ka na, sabi ni James. Sa wakas ay tumayo si Brody. Pagkatayo niya ay sinipa niya ulit sa lupa si Edgar na sumisigaw. Tumingin si James kay Brody at mahinahong sinabi, bibigyan kita ng gawain. Please. Sige, nakikinig ako. Isang malawak na ngiti ang nabuo sa mukha ni Brody. Sabi ni James, wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang ginagamit mo. Mula ngayon, kailangan mong tiyakin na hindi bababa sa 50 customer ang madalas na pumupunta sa tindahang ito araw-araw. Walang problema. Hindi naman iyon magiging problema. Agad namang pumayag si Brody. Ang kanyang gawain ay upang maakit ang mga customer. Hanggat sinabi niya sa mga tagalabas na pagmamay-ari ng Dragon King ang tindahan. Babahain ng mga tao ang tindahan. Ipinahayag ni Zion ang kanyang pasasalamat. Salamat, James. Ngumiti si James at sinabing, huwag kang mag-alala.
Hindi naman big deal. Pagkatapos magsalita, hinayla ni James si Thea pabalik sa private room. Samantala, ibinagsak ni Brody si Edgar sa lupa at hindi na siya hinayaang makatakas. Pagkatapos ng tawag ni James sa telepono, tapos na si Edgar, at madali siyang pumalit. Palakihin na sana niya ito. Sa loob ng private room, nakangiting tumingin si Thea kay James at sinabing, "Kilala mo ba ang taong iyon? Paano ko siya makikilala? Sobrang respeto ang ipinakita niya sa iyo. Hindi kaya gumastos ka ng pera para sa kanila na mag-show para sa akin." Hindi nakaimik si James. Mukha ba akong isang tao na walang mas mahusay na gawin? Suck. Sinong nakakaalam? Seryosong sagot ni James. I'm really not that free. At saka, isa kang celebrity sa Kensington. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maglakad-lakad at magtungo sa ilang malalaking tindahan o kahit na makipagkita sa ilang maimpluwensyang tao upang kumpirmahin kung natatakot sila sa iyo. Kabanata 1684, nagsasabi ng totoo si James. Kahit isang taon na siyang nawala, siya pa rin ang Dragon King. Asawa niya si Thea, bagamat dumaan na ang dalawa sa divorce procedures. Alam na sila pa rin ang magkasama. Marahil ay hindi makikilala ng ilang tao si Thea, ngunit karamihan sa mga tao sa Kensington ay kilala siya, lalo na ang mga kilalang tao. Kahit saan man siya magpunta, igalang siya. Hinawakan ni Thea ang kanyang ilong na nag-iisip. Naramdaman niya talaga na totoo iyon. Sa sandaling ito, iginagalang siya ng mga tagalabas saan man siya pumunta. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit niya gustong makilala si James. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa nakalipas na 11 taon na nawala siya. Nagkwentuhan ang dalawa sa pagkain. Natapos ang pagkain ng wala sa oras. Samantala, mabilis ding dumaan ang Blythe King kasama ang mga tropa para arestuhin si Edgar. Nagsimula na rin si Brody sa kanyang gawain. Tinawag niya ang lahat ng kaibigan niya para maghapunan. At halos mapuno ang barbecue restaurant bago umalis si James. Malawak ang ngiti sa labi ni Zion. Hindi na siya inistorbo ni James at umuwi na siya kasama si Thea. Sayang 8 na ng gabi nang makarating sila sa bahay. Pagka-uwi ni Thea, bumalik siya sa kwarto niya sa ikatlong palapag. Sumunod si James sa likod niya pero nakalock sa labas ng kwarto. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ni Thea ang pinto at inilabas ang ulo mula sa siwang. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Anong meron? Hindi ka ba uuwi?" Sa inosenteng tingin, tanong ni James, Di ba sabi ko sa iyo lilipat ako sa villa ng mga kalahan?" "Oh, ikaw ba?" "Oo, nasabi ko na sa iyo ang tungkol dito." "Okay, ikaw ang bahala. Malaki ang villa, at maraming kwarto. Maaari mong ipaayos kay Lolo ang isang silid para sa iyo." Bang! Walang magawang tumayo si James sa pintuan at sinabing, "Thea, asawa kita." Sa loob ng kwarto, gumuhit ang malabong ngiti sa mukha ni Thea. Naiwan na walang pagpipilian. Nakatayo lang si James sa labas. Ayaw niyang pilitin ito. Kaya naman, tumalikod siya at bumaba. Hiniling niya kay Lex na mag-ayos ng kwarto para sa villa na tutuluyan niya. Hindi nagtagal. Isang silid ang inihanda para sa kanya. Nakaayos ang kwarto niya sa tabi mismo ng kwarto ni Thea. Sa kalaliman ng gabi, nakaupo si James sa bintana at tulala na nakatingin sa kalangitan sa gabi. Hindi mabilang na mga iniisip ang sumagi sa kanyang isipan. Naisipan niyang pumasok sa ika-9 na ranggo. Naisip din niya ang payo ng omniscient deity. Ano ang kinalaman ng pagpasok sa ika-9 na ranggo sa karanasan sa buhay? Ano ang kinalaman ng martial arts sa buhay? Nag-isip siya ng mabuti ngunit hindi niya moari. Samantala, hindi rin makatulog si Thea. Humiga siya at humiga sa kama ngunit hindi siya makatulog. Tumayo siya, lumabas sa bintana,
At nakita si James sa bintana sa tabi niya. Nagulat siya nang makita si James na may pag-iisip na nakatingin sa kalangitan ng gabi. Maya-maya, tumawag siya, "Hoy! Anong iniisip mo?" Bumalik sa katinuan si James at nilingon si Thea na naka-white pajamas. Tumalon siya sa balcony niya at agad na tumabi kay Thea. Nagulat si Thea. Kabanata 1685. Madali lang tumalon si James sa layo na ilang metro. Nagtatakang tumingin si Thea kay James. Nakangiting sabi ni James, "I told you martial artist ako. At ikaw din. Dati kang napakalakas at na isa sa pinakamalakas na tao sa mundo." Sa kabila ng pagbanggit ni James sa mga bagay na ito noon, hindi pa rin alam ni Thea kung ano ang sinasabi niya. Tumingin si Thea kay James at nagtanong out of curiosity, "Martial artist din ba talaga ako?" Of course, hindi napigilan ni James na hawakan ang kamay niya. Agad na binawi ni Thea ang kamay niya. Nakangiting sabi ni James, "Nakahanap na ako ng paraan para maibalik ang mga alaala mo." "Oh talaga?" Napatingin sa kanya si Thea na may pagdududa. Tumango si James at sinabing, "Oo, hanggat mababawi mo ang iyong lakas, ang iyong mga alaala ay maibabalik. Ang iyong cultivation base ay isinama sa iyong dugo. Kung ilalabas mo ito mula sa iyong dugo, maaari mong ibalik ang iyong mga alaala. Gayunpaman, inirerekomenda ko sa iyo na huwag gawin ito dahil magkakaroon ka ng ilang taon upang mabuhay kung mabawi mo ang iyong mga alaala." Pagkatapos magpaliwanag, huminga ng malalim si James. Pitong tiwala na nagpasyakang i-convert ang iyong true energy 1 taon na ang nakalipas pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang dahil gusto mong mabuhay. Dapat ay alam mo rin ang posibilidad na mawala ang iyong mga alaala. Pupunta ako sa ibang bansa para bisitahin ang Blood Race. Malapit silang makita sa mga dragon. Maaari kang mabuhay pagkatapos mabawi ang iyong lakas kung maaari nating katayin ang dragon at makuha ang dugo nito. Papatayin ko talaga ang dragon. Natuwa si Thea sa kanyang puso nang marinig ang magiliw na mga salita ni James. "Sige, gabi na. You should head to bed. Babalik din ako sa kwarto ko para matulog." "Sige." Tumango si James at agad na tumalon pabalik sa balcony sa labas ng kwarto niya. Nasanay na si Thea. Ngumiti siya kay James at bumalik sa kwarto niya. Swoosh! Pagkapasok ni Thea sa kanyang silid. Isang figure ang mabilis na lumipad mula sa malayo. "Haha, James! Long time no see." Ang taong lumapit ay mukhang nasa edad 40. Nakasuot siya ng suit. Maikli ang buhok, at mukhang napaka-energetic. "Callan." Napangiti si James nang makita ang mga taong lumitaw sa kanyang sahig. "Bata ka, 1 buong taon kang nawala. Nag-aalala ako para sa iyo noong nakaraang taon." Walang magawang sabi ni James. "Hindi ko rin napigilan. Biglang nawala si Thea noong 1 taon. At hinanap ko ang bawat sulok ng mundo para mahanap siya. Salamat sa palihim mong pagprotekta sa kanya nitong nakaraang buwan." Dahan-daang ikinaway ni Callan ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi naman iyon big deal. At saka, magiging ligtas si Thea kahit wala akong proteksyon. Ikaw ang pinakamalakas na lalaki kay Sol ngayon. Walang maglalakas loob na gumawa ng anumang problema sa kanya. Kung hindi, maghuhukay sila ng sarili nilang libingan." Napabuntong hininga si James. Anong silbi ng pagiging matatag kung hindi ko lang mailigtas ang babaeng mahal ko? Nang marinig ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Callans. Tinanong niya, "Nagtataka ako kung alam mo ang tungkol sa isang bagay." Tumingin sa kanya si James at nagtanong, Ano ito?" Sabi ni Callan. "Sa nakalipas na buwan, maraming balita tungkol sa mga dragon at pinagmula ng Blood Race. Tila ang ninuno ng Blood Race ay bahagi ng mga Dragon Slayers. Siya ay mapalad at nakakuha ng ilan sa dugo ng dragon na lumikha ng Blood Race.
Sinasabing ang dugo ng dragon ay maaaring magbigay ng isang immortalidad. Mayroon ding mga pag-uusap tungkol sa isang walang kamatayan sa blood race na gumagala sa mundo mula noong libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang ilan sa kanyang mga inapo ay nabuhay din ng daan-daang taon dahil minana nila ang gene. Matagal nang narinig ni James ang tungkol sa ilan sa mga bagay na ito. Gayunpaman, alam lang niya na ang ilang miyembro ng blood race ay nabuhay ng daan-daang taon. Hindi niya alam na may immortal sa kanila. Callan, kanino mo nakuha ang balitang ito? Sagot ni Callan, hindi ko alam kung sino ang nagkalat ng balita. Nakuha ko lang ang impormasyon mula sa intelligence network ng Gu Sect. Sana talaga fake news ito. Kung hindi, ang blood race ay magiging isang nakakatakot na pag-iral. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang isang tao pagkatapos mabuhay at magliliwanag ng higit sa libo-libong taon. Hindi naglakas loob si Callan na isipin iyon. Biglang may naalala si James at sinabing, "Nga pala, pinaplano kong bisitahin ang blood race sa lalong madaling panahon." Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Callan. At napabulalas siya. "James, ano ang iniisip mo? Pupunta ka doon sa ganoong oras?" Sabi ni James. "Nakipag-deal ako kay Sky noong isang taon." Ipinaliwanag niya ang kasunduan nila ni Sky. Nang marinig ito, napaisip si Callan. Maya-maya, sabi niya, "Curious din ako malaman kung blood race ba talaga ang sinasabi ng mga myths. Kailan ka aalis? Sasama ba ako sayo?" Kabanata 1686. Gusto rin ni Callan na makita ang blood race para sa kanyang sarili. Mabilis siyang tinanggihan ni James. Si Sky ay dapat na magpaplano na gumawa ng gulo para sa blood race sa pagkakataong ito. May isang bagay na sinusubukan niyang makuha mula sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, dapat dugo ng dragon. Siya na siguro ang nagpakalat ng balita. Layunin niya na ipaalam ito sa iba para target ng mga martial artists sa buong mundo ang blood race. Ang ilan sa kanila ay tiyak na pupunta sa blood race para tingnan ang sitwasyon. At sasamantalahin niya ang pagkakataong muli ang dugo ng dragon. Ibinahagi ni James ang kanyang mga haka-haka. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung pupunta si Sky sa blood race para sa dugo ng dragon. Hindi rin niya alam kung mayroon pang dugo ng dragon na natitira sa blood race dahil ito ay lumipas na sa libo-libong taon. Gayunpaman, bukod sa dugo ng dragon, wala siyang maisip na ibang dahilan para bumiyahe si Sky sa blood race. Delikado kung sundan sila ni Callan. Bagamat malakas si Callan, ayaw ni James na makipagsapalaran. "Sige, hindi na ako sasama sa iyo. Kailan ka aalis?" Umiling si James at sinabing, "Hindi rin ako sigurado. Aalis ako kapag hinanap ako ni Sky. Mag-ingat ka sa pagbiyahe." Si Sky ay hindi isang pushover at hindi madaling harapin. "Ma'am, alam ko." Saglit na nagkwentuhan ang dalawa. Samantala, may ilang magagandang babae ang natipon sa villa ni Cynthia sa Kensington. Kahit gabi na, maliwanag pa rin ang villa. Nasa sala ng villa sina Maxine, Cynthia, at Tiara. Ang ganda-ganda na nilang tatlo. Gayunpaman, pagkatapos maging martial artist, lalong gumanda ang kanilang mga kutis. At ang kanilang mga mukha ay mapupungay at malarosas. Sa nakalipas na taon, nanatili si Cynthia sa Kensington at hindi na bumalik sa capital. Ang pagkakaroon ng purong yin na pangangatawan ay nagdulot ng patuloy na paggawa ng kanyang katawan ng cold energy, na nagpabuti ng kanyang cultivation base ng mabilis. Sa loob lamang ng isang taon ng paglilinang, siya ay naging isang 5th-ranked Grandmaster sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Isa sa mga dahilan kung bakit siya mabilis na umunlad ay salamat din sa kanyang pagsasanay sa pamamaraan ng paglilinang na naitala sa Moonlit Flower sa Cliffside's Edge kasama si James noong nakaraang taon.
Para naman kay Tiara, medyo mababa ang rank niya at kakatungtong pa lang niya sa first rank. Nakatutok ang mga mata nilang dalawa kay Maxine. Tumingin si Maxine sa kanila at nakangiting sinabi, "Alam na ninyong dalawa na bumalik na si James. Di ba, ma'am?" Tumanggo naman sina Tiara at Cynthia. Sabi ni Cynthia, "Narinig ko na, nawala si Thea sa loob ng 1 taon. Ngunit nagpakita siya muli at nawala ang kanyang mga alaala sa ilang kadahilanan." Tumingin si Maxine kay Tiara at sinabing, "1 taon mo nang hinihintay si James pero wala pa ring puwang sa puso niya. Nakabalik na siya sa Kensington ng maraming beses sa nakalipas na taon ngunit hindi ka kailanman binisita. Nagpasya pa siyang manatili sa villa ng mga kalahan ngunit hindi siya nag-abalang bisitahin ka. Worth it ba?" Natahimik si Tiara. Pagpapatuloy ni Maxine, "I heard James plans to go abroad soon. And there's no guarantee kung kailan siya babalik this time. Tiara, ito na ang pagkakataon mo. Dapat kang pumunta kay Thea at ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Sigurado akong magkukusa si Thea na iwan si James. Pagkaalis ni Thea, kailangan mong samantalahin ang iyong pagkakataon. Kung patuloy kang maghihintay ng ganito, hindi na magkakaroon ng James. Kahit na pagkatapos ng isang buhay." Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Cynthia na sumulyap kay Maxine. Tapos, sabi niya, "Gabi na, magpatuloy kayong dalawa. Babalik na ako sa kwarto ko para matulog." Tumingin si Tiara kay Maxine at sinabing, "Maxine, ano ang naranasan ni James noong nakaraang taon? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Matagal ko nang gustong makita siya ngunit hindi ako makapag-ipon ng lakas ng loob na gawin iyon." Siya, sumulyap si Maxine kay Tiara at ngumiti. Pagkatapos, saglit siyang nagsalita tungkol sa ilang bagay na naranasan ni James sa nakalipas na taon. Sa totoo lang, hindi niya alam ang lahat ng pinagdaanan niya. Alam niya ang ilang piraso at piraso mula sa 1 taon na ang nakakaraan. "Tiara, kailangan mong bawiin ang sarili mong kaligayahan. Nasabi ko na lahat ng kaya ko. Kailangan mong alamin ang iba ng mag-isa." Pagkatapos magsalita, tumalikod si Maxine at umalis. Napaisip naman si Tiara. Pinag-isipan niya ang sinabi ni Maxine at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Samantala, Kabanata 1687, sa Mount Jade, ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato sa likod ng bundok. May hawak siyang plauta sa kanyang kamay. Ang himig mula sa plauta ay parang umaagos na tubig. Umaalingaw sa buong bulubundukin. Bigla siyang napatigil. Tumingin siya sa kalangitan sa gabi at sinabi, "Dahil nandito ka, dapat mong ipakita ang iyong sarili." Swoosh! Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang figure ang sumugod sa kanya mula sa malayo at matatag na damapo sa kanyang harapan. Ang lalaki ay mukhang nasa paligid ng kanyang 40. Nakasuot siya ng puting damit at may maikli at itim na buhok. Siya ay tila napaka-energetic at nag-radiated ng malakas na enerhiya. Si Thomas iyon. Ang omniscient deity ay tumingin kay Thomas at nagtanong, "Ikaw pala, Thomas, ano ang kailangan mong pumunta at makita ako ng huli?" Lumapit si Thomas at umupo sa isang bato sa tapat ng omniscient deity. Sinulyapan niya ito at malamig na nagtanong, "Anong balak mo, Lord Omniscient? Paano mo nalaman ang tungkol sa blood race? At bakit mo ikinalat ang impormasyon? So nandito ka dahil dito?" Mahinahong sagot ng omniscient deity. "Ang blood race ay palaging isang banta kay Saul. Paano magiging mapayapa si Saul kung hindi sila aalisin?" Kumunat ang noo ni Thomas. Naguguluhan siya kung paano nalaman ng omniscient deity ang tungkol sa blood race. Sila ay nasa perpektong pagtatago hanggang ngayon. Bukod sa First Blood Emperor, ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ay halos hindi na-expose sa labas ng mundo.
Paano malalaman ng omniscient deity ang tungkol sa pinagmulan ng blood race at na sila ay may kaugnayan sa mga dragon? Ang omniscient ay tila nakita sa pamamagitan ng pag-iisip ni Thomas. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, "Huwag kalimutan ang ginagawa ng Jade Sect para mabuhay. Walang impormasyon sa mundong ito ang makakalampas sa atin. Sa totoo lang, alam ko lahat ng sinusubukan mong gawin. At sinusubukan lang din kitang tulungan." Nang marinig ito, bahagyang nanginag ang mga mata ni Thomas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang likuran. "Huwag kang kabahan." Ang omniscient deity ay tumingin kay Thomas at sinabi, "Sa totoo lang, ang balita na nakuha mo tungkol sa 4 na banal na hayop ay ipinakalat ko rin sa nakaraan. Alam kong ambisyosa ka. Kaya pinili kita para tuparin ito. Ikaw ang nagpadala sa akin ng sulat noon. Ilang dekada na ang nakalipas. Nalaman ni Tomas ang tungkol sa 4 na banal na hayop. Sa makatuwid, nagtungo siya sa Mount Thunder Sect upang magtanong tungkol sa Spirit Turtle. Gayunpaman, hindi niya nalaman kung sino ang nagpadala sa kanya ng sulat. Sa paglipas ng mga taon, hinanap niya ang nagpadala. Hindi sumagi sa isip niya na ang tao ay maaaring ang omniscient deity. Anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin? Tinitigan ni Thomas ang omniscient deity. Mahinahong sabi ng omniscient deity. Kung hindi mo pa naiintindihan, hindi mo na rin kailangang intindihin. Kailangan mo lang malaman na hindi ito magiging masama para sa iyo. Mayroong ilang mga powerhouses ngayon, kabilang sina Sky at James, na umakyat sa Skyward Stairway's 9th stair. Bukod dito, mayroon ding 6 great soldiers. Dagdag pa rito, ang Dragon Slayer na huwad na katayin ang dragon ay lumitaw din. Hindi, dapat itong tawaging Primordial Dragon Blade ngayon. Nakalagay na ang lahat, at maaaring magsimula ang planong patayin ang dragon. Tumingin si Thomas sa omniscient deity at nagtanong, "Ginagawa mo ba ito para sa dugo ng dragon?" Humalaklak ang omniscient deity. "Kung gagawin ko ito para sa 4 na banal hayop, walang sino man ang makakakuha ng core ng Spirit Turtle pabalik sa Mount Thunder Sect." Nakangiti siyang tumayo at sinabing, "Now's the time for you to act. Sana ay may ipanganak na tunay na 9th-ranked Grandmaster pagkatapos patayin ang dragon." Iniwan ni Thomas ang Mount Jade na may time na ekspresyon. Akala niya ay flawless ang plano niya. Nakapagtataka, alam ng omniscient deity ang lahat tungkol dito. Ano ang impyerno na sinusubukan niyang makamit? Umalis si Thomas na naguguluhan. Ang omniscient deity ay nakatayo sa bangin na may malungkot na ekspresyon. Bumulong siya. "Hindi mo kailanman mauunawaan kung gaano kalungkot ang pagiging walang talo." Kabanata 1688, bulong ng omniscient deity sa sarili. Pagkatapos, umalis siya sa Mount Jade. Samantala, nakaupo si Sky sa isang lotus na posisyon sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa isang malaking tiwangwang na bundok sa Sol. Malakas na enerhiya na ibinuuga mula sa kanya. Siya ay naglilinang sa pagtatangkang makalusot sa ika-9 na ranggo sa buong lakas. Biglang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, at tumalsik ang bibig ng dugo. Unti-unti siyang bumangon sa lupa. Pinunasan ang dugo sa kanyang labi. At dismayadong bumulong, "Nabigo na naman ako. Bakit ito nangyayari? Naabot ko na ang mga limitasyon ng aking cultivation base at hindi ko na kayang umunlad pa. Kaya bakit hindi pa ako makakapasok sa ika-9 na ranggo?" Hindi mo ari ni Sky. Kabog, kabog, kabog. May mga yabag sa labas ng kanyang pintuan. Tumayo si Sky at lumabas ng bahay. May naghihintay sa labas ng pinto. Nakasuot siya ng pulang maskara na nakatikip sa halos lahat ng kanyang mukha. Kaya nahihirapan siyang makilala. "Teacher," magalang na bati ni Sky nang makita ang tao sa kanyang pintuan. "Ma'am," malumanay na tumango ang lalaking naka-red mask at sinabing,
Kumusta ang iyong pagsasanay? Hindi pa rin ako nakakagawa. Sabi ni Sky na may pagkadismaya. Nasubukan ko na ilang beses pero hindi ko nakapasok sa ika-9 na ranggo. Kumuha ng pulang tableta ang lalaking naka-red mask at iniabot kay Sky. Tinanggap naman ito ni Sky at saglit na ininspeksyon. Tapos, nagtatakang tanong niya, "Ano ito, guru?" Sumagot ang lalaking naka-red mask. "Ito ay isang elixir na personal kong pinino. Ito ay maaaring mabilis na pataasin ang iyong lakas at payagan kang mabilis na taglayin ang lakas ng isang 9th rank Grandmaster. Tandaan. Huwag gamitin ito maliban kung kinakailangan ng sitwasyon. Bagamat maaari nitong dagdagan ang iyong lakas, mayroon din itong side effect. Iyon ay, ang iyong katawan ay manghihina pagkatapos ng ilang oras. Naiintindihan ko." Magalang na tumanggo si Sky. "Ipagpatuloy mo." Bahagyang iwingayway ng lalaking nakapula ang maskara at sinabing, "Oras na para kumilos ka. Pagkatapos mong bawiin ang dugo ng dragon mula sa blood race, magiging immortal ka. Pagkatapos, maaari mo ring malaman ang kinaroroonan ng dragon. Ikaw ay hindi magagapi, at ang buong mundo ay manginig sa ilalim ng iyong mga paa. Kapag dumating ang panahon na iyon, kahit ako ay hindi mo magiging kapareha." Naiintindihan. Tumalikod si Sky at umalis. Pagkaalis ni Sky ay naglabas ng mukha ang lalaking nakamaskara. Siya ay walang iba kundi ang Omniscient Deity. Hindi lamang siya ang Omniscient Deity, ngunit siya rin ang guro ng 4 na powerhouses: Sky, Earth, Wind, at Thunder. Noong nakaraan, siya ang taong nagturo sa kanilang 4 at tumulong kay Lan sa pagiging hari. Pagpapatatag ng kalagayang politikal kay Saul. Samantala, nakaupo si Tyrus sa isang mataas na plataporma sa isang palasyo sa ilalim ng lupa sa malalalim na kabundukan ng Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Nakaluhod si Tapio sa harapan niya. "Di ba hiniling ko na sundan mo si James? Bakit ka bumalik dito?" Hindi nasisiyahang tanong ni Tyrus. "Guro, nakaluhod sa lupa," sabi ni Tapio. "Nakarinig ako ng mga tsismis na kumakalat tungkol sa blood race sa mga araw na ito. Kaya bumalik ako para malaman kung ano ang ibig mong gawin sa pagkuha ng impormasyon." Sumagot si Tyrus, "Wala akong pananagutan dito." "Ha?" Nagulat si Tapio. "Kung hindi ikaw ang nagpakalat, sino pa kaya? Sino pa ba sa mundong ito ang makakaalam ng mga ganyang bagay? Hindi mo na kailangang magtanong ng maraming tanong. Bantayan mo na lang si James." Naiintindihan. Tumayo si Tapio, tumalikod, at umalis. Pagkaalis niya ay nagdilim ang ekspresyon ni Tyrus. Bumangon siya at tinungo ang malalim na palasyo sa ilalim ng lupa hanggang salubungin muli ang kanyang ama. Kaagad, ipinaliwanag niya sa kanyang ama ang pinakahuling tsismis. "Ama, sa tingin mo ba ay kikilos na ang Omniscient Deity?" "Ha?" Bahagyang ngumisi ang tila binata na may katandaan na nakaupo sa banig. "Ang Omniscient Deity ay isang makapangyarihang martial artist. Mamatay na sana ako sa kamay niya kung hindi ko ginawa ang pagkamatay ko. Dito na ako nagtatago sa lahat ng mga taon na ito at hindi ko na-expose ang sarili ko. Hindi niya alam na buhay pa ako. At palihim kong binabantayan ang bawat kilo niya. Ano ang susunod na gagawin natin? Ama, ang Omniscient Deity ay nabuhay ng maraming taon at naiinip. Gusto niyang tulungan ang kanilang martial artist na maging mas malakas para samahan siya. Pagkatapos, kailangan kong lumabas at magsaya kasama siya. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na may mga taong mas malakas kaysa sa kanya." Pagkarinig nito, tuwang-tuwang tanong ni Tyrus, "Pare, ibig sabihin ba nito ay pinaplano mong ipakita ang iyong sarili?" "Haha, hindi pa oras. Maghihintay ako hanggang sa mapatay ng mga nakababatang henerasyon ang dragon at ang mundo ay ihagis sa ganap na kaguluhan." "Sige." Hindi na nagsalita si Tyrus.
Tahimik na natulog si James buong gabi. Kinaumagahan, naputol ang kanyang pagtulog pagkatapos niyang makaramdam ng malakas na aura. Agad siyang tumalikod, bumangon, at mabilis na naglakad patungo sa sahig. May napansin siyang tao sa balcony niya. Sky. Pinuna siya ni James. Anong ginagawa mo, Sky? Ito ang villa ng mga kalahan. Ang buong pamilya ay binubuo lamang ng mga ordinaryong tao. Umalis ka na agad. Mahinahong sinabi ni Sky. James, malapit na akong magtungo sa ibang bansa. Tumingin sa kanya si James at sinabing, nagpakalat ka ng balita tungkol sa blood race. Naglalakbay ka ba sa blood race para sa dugo ng dragon? Para talaga sa dugo ng dragon. Gayunpaman, hindi ako ang nagpakalat ng balita. Naguguluhan din si Sky. Bukod sa kanya, sino pa ba sa mundo ang makakaalam ng impormasyong ito? Tiyak na alam ito ng kanyang guro. Ngunit hindi niya kailanman ikakalat ang balita. Kahit na ginawa ito ng kanyang guro. Tiyak na babanggitan niya ito sa kanya. Sino pa kaya kung hindi ikaw? Hindi ko alam. Pero di bale. Oras na para kumilos. Hindi na tayo makakapagpatagal pa. Nag-aalala ako na baka may mangyari na hindi inaasahan kung hahabaan pa natin ang biyaheng ito. Nag-isip sandali si James at sinabing, sige, bigyan mo ako ng kalahating araw para ayusin ang mga bagay sa Kensington. Hindi sumagot si Sky. Kumurap-kurap ang kanyang katawan. At mabilis siyang lumipad palabas. Nawala sa paningin ni James. Kumunat ang noo ni James at agad na tumalon papunta sa balcony ni Thea. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Tulog pa rin si Thea. Nang maramdamang may papalapit, agad siyang nagising at hinayla ang kanyang kumot para matakpan ang kanyang katawan. Naka-expose lang ang ulo. Tumingin siya kay James at nagtanong, "What's the meaning of this? Sinong pumayag na pumasok ka?" "Thea, kailangan ko nang umalis." Diretso sa punto si James. "Ano? Aalis ka na?" Gamulong si Thea sa kama at bumangon. Naka-pajama siya, nang may groggy na mukha. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Saan ka pupunta?" "Sa ibang bansa." 1/3. Nang marinig ito, naunawaan ni Thea na pupunta si James sa blood race. "Sigurado ka bang hindi ito delikado?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi ako sigurado. Gayunpaman, gagawin ko ang aking makakaya para makabalik ng buhay. Hintayin mo ako. Baka makabalik ako na may dalang dugo ng dragon at tulungan kang ibalik ang iyong mga alaala. Ingatan mo ang iyong sarili at hintayin ang aking pagbabalik." Mahinang sagot ni Thea, "Okay, sige na. Hindi na kita paalisin. Inaantok pa ako at babalik sa kama." Pagkatapos magsalita, bumalik si Thea sa kama. Hindi na nagsalita pa si James at umalis na. Pagkalabas niya ng kwarto ay bumangon si Thea at tumayo sa harap ng bintana. Nag-aalala siyang tumingin kay James na nasa labas ng villa at bumulong sa kanyang puso. "Please come back safe and sound. Hihintayin kita. Mas bumalik ka at tulungan akong mabawi ang aking mga alaala." Kabanata 1690. Erythea. Nash-Axi. Ito ay isang maliit na bansa sa Erythea, na hindi masyadong kilala sa buong mundo. Ito ay isang maliit na bansa na may mababang populasyon. Sa karamihan, mayroon lamang daan-daang libong tao. Ang punong tanggapan ng blood race ay matatagpuan sa bansang ito. Sa loob ng isang marangyang kastilyo sa Nash-Axi, lumuhod sa sahig ang First Blood Emperor. Sa headseat ng main hall, nakaupo ang isang matandang lalaki na may maputlang balat at mahabang buhok. Siya ay mukhang higit sa 100 taong gulang. Mukhang matanda na ang matandang lalaki. Ang kanyang maputlang balat ay walang kulay rosas na tint, na nagmumukha sa kanya na nakakatakot. Grand Patriarch. Ang First Blood Emperor ay lumuhod sa lupa at magalang na nagsabi, "Ang mundo sa labas ay nagkakalat ng mga kwento tungkol sa aming pamilya.
Ang mga alingaw-ngaw ay tungkol sa kung paano nagsimula ang aming pamilya 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang dugo ng dragon sa loob ng aming pamilya. At kung paano ang isa ay mabibigyan ng immortalidad pagkatapos makuha ang dugo ng dragon. May lumabas na ba tungkol sa atin? Bumulong ang matandang lalaking nakaupo sa headset. Alam kong darating ang araw na ito. Sa loob ng libo-libong taon. Ang aming pamilya ay nagtatago at bihirang ilantad ang aming mga sarili sa mundo. Mukhang ang araw natin, ang pagkakaroon ay natuklasan ay dumating na. Nagpatuloy ang First Blood Emperor, Grand Patriarch. Naniniwala ako na ang mga sinaunang martial artist at powerhouse ni Sol mula sa buong mundo ay darating para kumatok sa pintuan ng aming pamilya sa lalong madaling panahon. Paano natin sila haharapin? Mag-aaway ba tayo? O may ibang plano? Ang First Blood Emperor ay nananatili kay Sol. Matapos makuha ang balita, nagmamadali siyang umuwi ng hindi humihinto. Ang iniisip niya ay patayin ang sinumang nang ahas na guluhin ang kanyang pamilya. Bagamat pinananatili nila ang mababang profile, sila ang pinakamatibay na pamilya sa buong mundo. Maraming miyembro ng pamilya ang nabuhay ng daan-daang taon at mas malakas kaysa sa kanya. Hindi yun gagana. Umiling ang matandang lalaki at sinabing, hindi kasing simple ng iniisip mo si Sol. May ilang walang katulad na martial artist na nakatago pa rin sa loob ng Sol. Kung hindi, ang aming pamilya ay matagal ng nalipol. Ha! Naguguluhan ang First Blood Emperor. Sa kanyang oras sa Sol, nalaman niya ang tungkol sa halos lahat ng pinakamalakas na tao kay Sol. Kahit na ang mga sinaunang martial artist ni Sol ay malalawak, hindi sila mapapantayan sa kanilang Grand Patriarch. Sino ang kinatatakutan ng Grand Patriarch? Sandali lang. Wika ng matanda at biglang tumalikod para umalis. Naglakad siya papunta sa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo. Huminto ang matandang lalaki sa kanyang paglalakad at pumasok sa isang lihim na silid. Ang 8 matatanda ay nakaupo sa mga posisyong lotus sa loob ng silid. Nakaupo silang 7 sa isang bilog na nakapalibot sa isang lalaki sa gitna. Ang 7 sa kanila ay nagsasali ng true energy sa taong nasa gitna. Pamilya ko, natatakot ako na may nangyari. Pumasok ang matandang lalaki sa silid at nagsumbong. Nang marinig ito, napatigil ang lahat. Ang matandang lalaki sa gitna ay nagtanong. Ano ang problema? Lolo, magalang na sinabi ng matandang lalaki na pumasok sa silid. Nalantad na ang sikreto ng aming pamilya. Natatakot ako na kumilos ang mga nakatagong powerhouse kay Sol. Ang kanilang layunin ay ang dugo ng dragon ng aming pamilya at ang kinaroroonan ng dragon. Ano ang dapat nating gawin? Lolo, ang mga tao sa gitna ay ang taong nag-organisa ng dragon slaying mission na mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas. Ang kanyang pangalan ay Caden Welch-Elan. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Si Caden ay nasa 8 ranggo ng tuktok at umakyat sa Skyward Stairway's 9th stair. Sa kasamaang palad, siya ay nasugatan ng dragon. Bagamat nakakuha siya ng ilang dugo ng dragon pagkatapos ng labanan at ginamit ito para magkaroon ng immortalidad. Ang kanyang mga pinsala mula sa nakaraan ay paulit-ulit sa paglipas ng mga taon. Kaya, maaari lamang siyang umasa sa true energy ng mga libreng miyembro ng pamilya upang mapanatili ang sigla. Napakunot noon ni Caden nang marinig ang balita. Ilang patak na lang ang natitira. Ang natitira ay makapagpapahaba lamang ng buhay ng isang tao sa loob ng 100 taon at hindi makapagbibigay ng isang immortalidad. He mumbled. Tapos, sabi niya, kahit 9th rank Grandmaster ako. May mga martial artist din na kapareho ng rank sa loob ng Sol at saka. Nasa prime na sila. Samantalang ako, natatakpan ako ng injuries. Sa nakalipas na mga taon.
Tinutulungan ako ng 3 pang 9th ranked Grandmaster ng aming pamilya sa pagtrato sa akin. Kaya, naubos din nila ang napakalaking halaga ng kanilang true energy. Hindi natin kayang kunin ang mga sinaunang martial artist ni Saul. Lolo, ano ang masasabi mong gagawin natin? Kabanata 1691. Nagsalita ang matanda. Siya ay nagtataglay ng malaking tungkulin sa blood race at may huling say sa mga panlabas na gawain ng angkan. Kahit na ang First Blood Emperor ay sumunod sa kanyang utos. Siya ay si Sergio Walsh Allen, apo ni Caden Walsh Allen. Dahil 500 taon na siyang nabuhay, naabot na niya ang rurok ng ika-9 na hagdan. Sandaling nag-isip si Caden habang sinasabing, "How about this? Ibibigay namin ang dugo ng dragon na taglay namin at ilalabas namin ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon." Pansamantala, sasamantalahin natin ang pagkakataong pahiniin ang mga Solin martial artist. Sinabi ni Sergio, "Ibigay mo ang iyong mga utos." "Lolo," sabi ni Caden, "hayaan natin ang mga Solin na lumaban sa isa't isa. Ang sinumang mananalo ay makakakuha ng dugo ng dragon at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon." Isang napakatalino na galaw. Mukhang magandang plano iyon. Kung ipapadala ni Saul ang 9th ranked Grandmasters nito, gagawin natin silang magkalaban. Kahit na sila ay malubhang nasugatan, maaari nating samantalahin ang pagkakataon at makuha silang lahat sa isang iglap. Nagtawanan ang lahat. Bahagyang iwingayway ni Caden ang kanyang kamay at sinabing, "You're dismissed." Naiintindihan. Tumango si Sergio at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal. Bumalik siya sa bulwagan ng kastilyo. Nakaluhod pa rin ang First Blood Emperor. Kahit na siya ang patriarch ng blood race sa titulo, kailangan niyang sumagot sa maraming superiors. Kaya, maaari lamang niyang pamahalaan ang mga walang kwentang bagay ng angkan. Lumapit si Sergio sa kanya at tinawag, "Giovanni," sabi ng First Blood Emperor. "Nandito ako." Iniutos ni Sergio, "Gusto kong magpadala ng mensahe pagkaraan ng 10 araw sa Nashaxi Desert. Ang blood race ay maghahayag ng kinaroroonan ng dragon at ibibigay ang dugo ng dragon na naiwan ng 1 milenyo na ang nakalipas. Gayunpaman, tanging ang pinakamalakas sa lahat ang may karapatang angkinan ang mga ito." Naiintindihan. Si Giovanni, ang unang emperador ng dugo, ay tumango at tumayo. Sinabi, "Naintindihan. Titingnan ko kaagad." Nang tumayo si First Blood Emperor, lumingon siya para tingnan ang likod ng palasyo. Iyon ang daanan patungo sa patio ng kastilyo. Gayunpaman, kahit 1 siglo na ang lumipas, hindi pa siya nakakatapak doon. Iniisip niya kung gaano karaming makapangyarihang martial artist ang umiiral ngayon sa angkan. Sa parehong oras, sina James at Sky ay nasa eroplano papuntang Nashaxi. Dumating sila kinabukasan. Sa sandaling bumaba sila sa eroplano. Nakatanggap si Sky ng katalinuhan. Pagtingin niya sa phone niya, nagsalubong siya ng kilay. Nang makita ito, tanong ni James, "Ano ang mali? May nangyari ba?" Kumunot ang noo ni Sky at sinabing, "Nakatanggap lang ako ng katalinuhan na ang blood race ay handang ibigay ang dugo ng dragon na nakuha nila sa nakalipas na 1 milenyo. Kasabay nito, ibubunyag din nila ang kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, mayroong isang caveat. Ang pinakamalakas lamang ang may karapatang makuha ang mga ito bukod." Sinabi rin nila na mag-oorganisa sila ng martial arts tournament sa Nashaxi Desert 10 araw mula ngayon. Ang sinumang nanalo ay makakamit ang lahat. Malungkot ang ekspresyon ni Sky. Iba ito sa una niyang pinlano. Balak niyang dumiretso sa blood race at patayin sila sa pag-asang takutin sila na ibigay ang kailangan niya. Sa sandaling nagsimulang kumalat ang balita, alam niya na maaaring mangyari na hindi inaasahan. Matapos ang sandaling pagyayelo, tumingin siya kay James at sinabing, "James, simple lang ang kondisyon ko.
Ikaw at ako ay nagtutulungan at naging pinakamakapangyarihang pares sa mundo samantala. Ang dugo ng dragon at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon ay mapupunta sa akin. Hindi pwede. James rebuffed him. Sky, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang dugo ng dragon. Kailangan ko ng dugo para mailigtas ang buhay ni Thea. Maaari kong iwan sa iyo ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, ang dragon, napupunta sa akin ang dugo. Sabi ni Sky with finality. Hindi, napupunta sa akin ang dugo ng dragon. Kailangan ko itong tumawid sa ika-9 na ranggo. Ito ang napagkasunduan namin. At saka, sabay nating patayin ang dragon. Sa oras na iyon, maaari na tayong magkaroon ng maraming dugo ng dragon gaya ng gusto natin. Magiging mas madali ang buhay ni Saving Thea. Tumingin si James kay Sky at nakangiting sinabi, "Paano kung tumanggi ako? James, isa kang hindi tapat na tao. Nangako si Pito na bibigyan kita ng tulong. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi tapat? Sa anumang kaso, ang dugo ng dragon ay napupunta sa akin. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari nating labanan ito sa kapaligiran. Kung manalo ka laban sa akin, maaari kang magkaroon ng dugo." Kinagat ni Sky ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Magkakaroon tayo ng kalahating James." Ito ang nakikitang konsesyon na maaari kong gawin, naisip ito ni James at sinabing, "Oo naman." Iyon ay dahil hindi siya makasigurado na kaya niyang talunin ang lahat ng mag-isa. Sa pakikipagtulungan kay Sky, magiging mas maayos ang lahat. Kabanata 1692. Tumingin si Sky kay James na may ngiti sa labi. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nagngangalit siya sa pagkadismaya. Malaking banta sa kanya si James. Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para mawala siya minsan at para sa lahat. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras. Binalak niyang tapusin si James ng palihim kapag natapos na ang labanan sa Nash-Axie Desert. Kahit na siya ay nasa parehong larangan ni James. Si James' true energy ay mas malakas kaysa sa kanya. Wala siyang pagkakataon laban kay James kung harapin niya ito ng direkta. Gayunpaman, kung maaakit siya sa isang ambush, maaari niyang masaktan ng husto si James kahit gaano pa kalakas si James. Kung sakaling mangyari iyon, ibang-iba ang kalalabasan. Samantala, nakangiting tumingin si James kay Sky. Wala rin siyang tiwala kay Sky. Mula nang magplano si Tapio Cabrol laban sa kanya sa King Quavon's Mausoleum 1 taon na ang nakalilipas. Patuloy siyang nagbabantay sa lahat ng oras. All this while, nag-iingat siya kay Sky. Narito ang isang masayang kooperasyon. Inabot ni Sky ang braso niya para makipagkamay kay James. Si James, gayunpaman, ngumiti lang ng mahina at tumalikod na para umalis. Ngumiti si Sky at sumunod sa likod. Pagkalabas ng airport, bumili sila ng SUV at ilang pang-araw-araw na pangangailangan bago tumungo sa Nash-Axie Desert. Kahit na ang Nash-Axie ay isang maliit na bansa, ang Nash-Axie Desert ay sum-akop sa ika-9 na ika-10 ng lugar ng bansa. Ang paglalakbay sa Nash-Axie Desert ay tatagal ng 2 araw. Kaya naman, hindi minamadali ni na James at Sky ang mga bagay-bagay. Ang paglalakbay na nangyari ng 2 araw na pagtawid ay tumagal ng 3 araw sa kabuuan. Sa ika-3 araw, sa gitna ng disyerto, umupo si James sa passenger seat at humithit ng kanyang sigarilyo. Nang makitang pinahinto ni Sky ang SUV, nagtanong siya, "Napakalaki ng disyerto na ito. Paano natin hahanapin ang venue?" Sabi ni Sky, "Hindi naman natin kailangang magmadali. Itutuloy natin ang ating paglalakbay kapag natapos ko na ang pag-refuel ng SUV malapit na tayong makarating sa venue ng tournament." Hindi naman nagmamadali si James. Sa lakas niya ngayon, iilan lang ang makakatalo sa kanya. Kaya, ang dugo ng dragon ay nasa bag.
Hindi bababa sa kanyang opinyon. Bumaba si Sky sa SUV. Binuksan ang trunk, at kumuha ng bar aisles na inihanda niya muna para lagyan ng gasolina ang sasakyan. Hindi nagtagal, na-refuel ang sasakyan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Pagkatapos ng ilang araw, nasa kailaliman sila ngayon ng disyerto. Na oasis si James sa di kalayuan. Mayroon ding isang kastilyo na itinayo dito. Tinuro ni Sky ang kastilyo sa harapan nila at sinabing, ito ang isa sa mga kuta ng blood race. Gayunpaman, hindi ito ang kanilang punong tungkulin. Pagkasabi niya noon ay bumaba siya ng SUV. Naglakad ang dalawa papunta sa kastilyo. Bago pa sila makapasok ay may nag-walk out. Ito ay si Giovanni, ang unang emperador ng dugo. Pagtingin kay James at Sky, ngumiti siya sa kanila. Pakipasok, mga martial artist mula sa Seoul. Sa ilalim ng gabay ng First Blood Emperor. Pumasok sila sa kastilyo. Dinala si James sa isang silid sa loob ng kastilyo. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang silid ay inayos na parang isang palasyo, na ipinagmamalaki ang kadakilaan at kayamanan nito. Ang pamumuhay ng medyo komportableng buhay. Nakikita ko. To think na magtatayo sila ng kastilyo sa gitna ng disyerto, bulong ni James. Gusto niyang makipag-usap kay Sky. Bago pa man siya makaalis ay may kumatok sa pinto kaya tumayo siya at sinagot iyon. Ang First Blood Emperor ay nakatayo sa tabi ng pinto. At sa likod niya ay may dalawang blonde ang buhok. Puti ang balat ng mga babae na nakasuot ng mga kasuotan. Nakangiting sabi ng First Blood Emperor. Dahil alam kong darating ka. May inihanda ako para sa iyo. Narito ang ilang babae na mapagpipilian mo kung sila ay ayon sa gusto mo. Anong nakatayo ka dyan? Bilasan mo batiin mo si James. Hello James. Sabay-sabay silang nagsalita sa malambing na tono. Kabanata 1693. Pinagmasdan sila ni James mula ulo hanggang paa. Lahat sila ay mga kaakit-akit na babae na may mga hubog na figure. Sa sandaling iyon, isang malisyosong pag-iisip ang bumungad sa kanyang isipan habang iniisip ang mga babaeng nagseserbisyo sa kanya. Gayunpaman, agad niyang pinigilan ang kanyang mga pagnanasa. Nakatingin sa First Blood Emperor. Nakangiti niyang sinabi, 7 hindi na sila kailangan. Sa paniniwalang si James ay walang interes sa mga babaeng iyon. Ang First Blood Emperor ay nagmamadaling sinabi, anong uri ng mga babae ang gusto mo? James. O baka naman may fetish ka. Bakit hindi ko ayusin ang ilang mga prinsesa na ipadala dito? Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Iyan ay maganda, ngunit ako ay may asawa na. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ng First Blood Emperor. Walang maraming disenteng lalaki na tulad mo. Kung ganoon, aalis na ako. Pagkasabi nun ay umalis na siya katabi ang mga babae. Napakamot naman sa ilong si James. Kanina lang, halos hilingin niya sa First Blood Emperor na payagan ang mga babae na manatili. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang mga pagnanasa sa kanyang puso. Hinanap niya si Sky. Pagdating sa labas ng kanyang silid ay may narinig siyang ingay mula sa loob. Natural, alam niya kung ano ang nangyayari. Kaya, tumalikod na lang siya para umalis at naglakad-lakad sa paligid ng kastilyo. Kahit na malaki ang kastilyo, walang gaanong tao sa loob. Ang blood race ay tila alam na ang lugar ay masisira sa madaling panahon. Kaya naman nauna na silang umatras at nag-iwan lamang ng ilang katulong. James. Habang siya ay gumagala sa kastilyo, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Napalingon si James. Isang 40 taong gulang na mukhang masungit na lalaki ang lumapit sa kanya. Simon. Magalang na bati ni James. Siya ay medyo magalang kay Simon Cabral. Anuman ang kanyang kasalukuyang lakas.
Malinaw pa rin niyang natatandaan na si Simon ang nagbigay sa kanya ng Mount Thunder Snow Lotus Wind, na lubos na nagpalakas ng kanyang kapangyarihan. Habang siya ay nasa Mount Thunder Sect pagkatapos, pinrotektahan pa niya siya sa abot ng kanyang kakayahan. Hindi makakalimutan ni James ang ginawa niya para sa kanya. Balita ko dumating ka kaya nandito ako para bisitahin ka. Nakangiting lumapit sa kanya si Simon at sinabing, "Isang taon na ang lumipas mula noong huli tayong nagkita." Oo, napabuntong hininga si James. "Goodness me," sabi ni Simon. "Hindi ka ganoon kalakas noong nasa Mount Thunder Sect tayo. Ngayon, isa ka na sa pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Niloko mo pa kaming lahat sa mausoleum ni King Quavon. Siya nga pala, nakain mo na ba ang Novneri Golden Pill na nakuha mo sa mausoleum?" Tumingin si Simon kay James nang may pag-asa. Siya ay dumating dito para sa Novneri Golden Pill. Umaasa na si James ay nag-aalok sa kanya ng isa bilang pasasalamat para sa kanyang mga nakaraang gawa. Tumango si James at sinabing, "Oo, kinain ko na silang lahat." Nang marinig ito ni Simon, nadismaya, gayunpaman, agad siyang lumiwanag at nagtanong, "Nakarating ka na ba sa ika-9 na ranggo?" Ngumiti si James at nanatiling tahimik, habang naghihintay sa kanya ang isang mapanlinlang na paglalakbay. Ito ay magsisilbing pinakamahusay sa kanya upang itago ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya naiintindihan ni Simon. "Congratulations sa pagiging unang martial artist na tumawid sa 9th rank. James, ako na ang bahala sa iyo mula ngayon." "Wala ito, Simon." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si Simon. Sa sandaling tumalikod siya para umalis. Bakas sa mukha niya ang pagkabigo. Ngayong wala na ang Novneri Golden. Ang kanyang pag-asa na palakasin ang kanyang lakas ay naubos na. Kung wala ang Novneri Golden Pill, hindi niya mapapabuti ng husto ang kanyang lakas sa maikling panahon. Kahit na nilinang niya ang hakbang-hakbang sa loob ng 100 taon. Maaaring hindi siya tumawid sa ika-9 na ranggo. He silently muttered under his breath. Mukhang kailangan kong tingnan kung matutuloy ang planong pagpatay sa dragon. Kung mangyayari ito, kailangan kong sakupin ang isang bagay para sa aking sarili sa dulo. Pinagmasdan ni James ang umaatres na figure ni Simon. Dati, si Simon ay isang taong matuwid. Gayunpaman, naging gutom na siya sa kapangyarihan matapos niyang masipsap ang ubod ng spirit turtle. "I wonder kung anong klaseng tao siya ngayon." Bulong ni James. Kabanata 1694. Pagkatapos makipag-usap kay Simon, bumalik si James sa kwarto ni Sky. Nang marinig niyang wala ng kaguluhan sa loob, kumatok siya sa pinto. Hindi nagtagal. Isang blonde ang buhok na dilag na nakasuot ng pajama ang sumagot sa pinto. Kumaway si James sa kanya. Sinabing, "You're dismissed." Habang sinasabi niya iyon ay paimpal siyang naglakad. Nakaupo sa kama si Sky na hubot-hubad mula bewang pataas. Napatingin siya kay James. Tinanong niya, "Anong mali? May nangyari ba?" Lumapit si James sa kanya at umupo sa sofa. Nagbihis si Sky at lumapit kay James. Inabot sa kanya ang isang tabako habang naupo ito sa tabi niya. Kinuha ito ni James at sinabing, "You're well connected. Pumunta ako dito para tanungin ka tungkol sa dami ng mga martial artist na dumating." Nakangiting sabi ni Sky, "Don't worry. Sino ang makakatalo sa atin kapag tayo ay nagtutulungan? Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon." Malamig na sinabi ni James. "Hindi natin dapat maliitin ang ating mga kaaway." Sinabi ni Sky sa seryosong tono. Isang nakatanggap ng balita na narito sina Simon Cabral ng Mount Thunder Sect, Tanner Davis ng Gu Sect, at Master Maha ng Sylvan Sect. Siya nga pala, narinig ko na narito rin ang isang Grand Patriarch ng Heaven and Earth Sect. Ang lalaking iyon ay naninirahan sa pag-iisa mula sa
Sa labas ng mundo sa lahat ng ito, tila tinatawag siyang Spirit Master. Bilang isang taong nabuhay sa loob ng 200 taon, siya ay dapat nasa paligid ng fifth stair. Bukod sa kanila, nandyan din ang lolo mo, si Thomas Caden. Hindi lang yan, Tapio Cabrol. Andito rin ang lalaking sumama sa iyo sa King Quavon's Mausoleum. Sa anumang kaso, halos lahat ng makapangyarihang figure sa Seoul ay narito. Tungkol naman sa mga dayuhang martial artist, walang gaanong makapangyarihan maliban kay Archbishop Paul Ores at sa mga taong lobo. Maikling inilarawan ni Sky ang sitwasyon. Dapat nating layunin na maging numero 1 ng Seoul sa halip na subukang igiit ang ating sarili sa pandaigdigang yugto. Pagkatapos ng lahat, tayo ang magiging pinakamakapangyarihang mga individual sa mundo hanggat tayo ang numero 1 sa Seoul. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Wala sa iba ang nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ngunit, sabi ni Sky, may hindi tama. Ha? Tumingin sa kanya si James na nagtataka at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Sky, sa pagkakaintindi ko, maraming makapangyarihang martial artist sa blood race na ang lakas ay maihahambing sa atin. Kaya, bakit pinili nilang ibigay ang dugo ng dragon? Hindi na kailangan para sa kanila na gawin ito. Kung tutuusin, lahat ng pinagsama-samang Seoulin martial artist ay maaaring hindi man lang magkaroon ng pagkakataon laban sa blood race. Talaga, hindi makapaniwala si James dito. Ganito ba talaga kalakas ang blood race? Sinasabi mo ba na ang pinagsama-samang Seoulin martial artists ay walang laban sa blood race? Siyempre, sinabi ni Sky, nakuha ng blood race ang dugo ng dragon 1,300 taon na ang nakalilipas. Isang bagay na maaaring magpapahintulot sa isa na makamit ang immortalidad. Kahit na isa lamang sa kanila ang nagkamit ng immortalidad. Sa tingin mo gaano siya kalakas pagkatapos ng 1,000 taon ng paglilinang? Nang marinig ito ni James ay lalong nag-alala. Kung ganoon nga ang kaso, ang blood race ay kailangang may gagawin. Tumingin siya kay Sky at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Kung gayon, naisip ito ni Sky at sinabing, isang hakbang lang ang magagawa natin. Sa anumang kaso, kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa dugo ng dragon. Ito ay mahalaga para sa akin na tumawid sa ika-9 na ranggo. Ang sinumang haadlang sa aking daan ay mamamatay. Ma'am, tumango si James. Ito ang tanging available na opsyon na mayroon sila. Maaari lamang nilang harapin ang pagkana ng blood race kapag ito ay malamang ay nag-o-overthink si Sky sa mga bagay-bagay. Siguro ayaw ng blood race na maging target ng lahat. Kaya naman ibinigay nila ang dugo ng dragon at nag-alok na ibunyag ang sikreto ng kinaroroonan ng dragon. Si James ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Samantala, sa Seoul, sa kalahan sa Kensington, tumingin si Thea kay Tiara Youngblood, na may kaawa-awang hitsura sa kanyang mukha, at nagtatakang nagtanong. Sino ang hinahanap mo? Tumingin si Tiara sa kanya at sinabing, I'm looking for you, Thea. Ako, nagtatakang tanong ni Thea, kilala ba kita? Hindi ito ang lugar para mag-usap tayo. Pwede ba tayong pumunta sa ibang lugar? Ibinaba ni Tiara ang ulo. Iniwas ang tingin ni Thea. Oo naman. Lumabas si Thea at sinabing, let's go. Sa isang kafe sa Kensington. Kabanata 1695. Tahimik na pinakinggan ni Thea ang sinabi ni Tiara habang pinalalaki nito ang relasyon nila ni James. Akin si James. Pero bigla kang nagpakita at inilayo siya sa akin. Please leave James. Nakikiusap ako sa'yo. Nawalan ka na ng alaala. Dahil hindi mo na siya naaalala. Bakit hindi mo siya maibalik sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Thea. Hindi niya narinig ang tungkol dito kay James. Napakamot siya sa ilong at nagtatakang nagtanong. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo.
Ako, natahimik si Thea nang marinig iyon. Pagkaraan ng ilang oras, kinuha niya ang kanyang handbag at tumayo. Sinabing, mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong relasyon ni James. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Nang lumingon siya, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Nagsasabi ba siya ng totoo? Nang agaw ba talaga ako ng lalaki ng iba? Anong klaseng tao ako noong nakaraan? Napaisip si Thea, naguguluhan. Bumalik siya sa mga kalahan. Sa bukas sa ikatlong palapag, panay ang tingin ni Thea sa tanawin sa di kalayuan. Swoosh! Nakarinig siya ng isang bagzo ng hangin. At isang lalaki ang bumungad sa kanya. Pabalik-balik, tinitigan niya ng may alarma ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaki ay nakasuot ng puting damit at mukhang nasa 40 taong gulang. Bagamat binata ang kanyang hitsura, maputi na ang kanyang buhok. Sino ka? She asked Tworla. Ito ay ang omniscient deity. Tumingin siya kay Thea at nakangiting nagtanong. Naaalala mo pa ba ako? Umiling si Thea. Hindi. Ayoko. Well, hindi naman importante yon. Gusto mo bang ibalik ang iyong memorya? Tumingin ang omniscient deity kay Thea at nagtanong. Ma'am, tumango si Thea at sinabing. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao ako noon. Gusto kong ibalik ang alaala ng nakalipas na 11 taon na nawala sa akin. Matutulungan kita dyan. Talaga, natuwa si Thea, gayunpaman. Kapag nabawi mo na ang iyong alaala, hindi ka na mabubuhay pa. Mabuhay ka pa ng ilang taon o maaaring mamatay ka sa loob ng ilang araw. Ano? Natigilan si Thea. Kamatayan. Dahil isa lamang siyang ordinaryong babae. Takot din siya sa kamatayan gaya ng iba. Inilabas ng omniscient deity ang isang transparent na maliit na bote na puno ng dugo. Tapos, binigay niya kay Thea. Here, take this. Kapag nakapagdesisyon ka na, ubusin mo na ang buong bote. Ano ito? Tanong ni Thea. Sumagot ang omniscient deity. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sa anumang kaso, ang iyong mga alaala ay maibabalik sa pagkonsumo gayunpaman. Alalahanin na hindi ka magtatagal upang mabuhay. Maliban kung, syempre, patayin ni James ang dragon at makuha ang dugo nito. Dahil ang aking mga alaala ay maibabalik. Paano ang aking lakas? Napatingin sa kanya si Thea. Oo, makakabawi ka rin ng lakas mo. Sa sinabi niyang iyon, nawala siya para lang muling lumitaw sa labas ng vilya. Pagkatapos kumaway kay Thea, tumalikod na siya para umalis. Hawak-hawak naman ni Thea ang bote sa kamay at tinignan ang laman sa loob. Bumubulong-bulong, what the hell is this? Sino siya? Makakatulong ba talaga ito sa akin na mabawi ang aking mga alaala at ang aking lakas? Ngunit, sinabi niya na ako ay nasa mortal na panganib sa pagkonsumo. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Thea. Kabanata 1696. Nag-alinlangan si Thea. Sa huli, dahil natatakot siya sa kamatayan. Nagpasya siyang huwag ubusin ang dugo. Kaya, maingat niyang iniimbak ito sa ibang lugar. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw. Ngayon ang araw ng kapaligiran. May arena sa kastilyo sa gitna ng Nashaxi Desert. Sa pagkakataong iyon, puno ng tao ang venue. Ang unang emperador ng dugo ay lumitaw sa arena at tumingin sa karamihan. Nag-aanunsyo, lahat. Ang blood race ay magtatagal sa pagtatapos ng bargain. Kung sino ang magwawagi ay bibigyan ng dugo ng dragon na iniwan ng ating mga ninuno 1 milenyo na ang nakalipas. Hindi lang iyan. Ibubunyag din natin ang kinaroroonan ng dragon. Ang dugo ng dragon ay nangyayari sa isa na makamit ang immortalidad. Ito ay isang katotohanan at hindi isang kasinungalingan. Ang blood race ay pinahahalagahan ng dugo ng dragon sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ihahandog namin ito sa pinakamalakas sa lahat. Gayunpaman, alalahanin na maaari mong mawala ang iyong buhay sa arena.
Pagkasabi nun ay umalis na siya sa arena. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng arena. Sa 300 o higit pang mga tao. Humigit kumulang 50 sa kanila ay mga Shaolin martial artists. Ang karamihan sa kanila ay crème de la crème. Marami sa kanila ang nakilala ni James. Nakita niya ang kanyang lolo. Si Thomas. Sa likod ni Thomas ay isang grupo ng mga nakamaskara na lalaki. Na ang mga pagkakakilanlan ay hindi matukoy ni James. Kahit na ang First Blood Emperor ay umalis sa arena. Walang nang ahas na humakbang pasulong. Standing beside Sky, James whispered in his ear. Since no one dare step forward, why don't you take lead? Ako ang magiging kapalit mo kapag natalo ka. Pero, hindi ko akalain na matatalo ka. Pagkatapos ng lahat, isa ka sa pinakamakapangyarihan. Kung hindi man ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Pinakain ng mga salita ni James ang ego ni Sky. Gayunpaman, hindi siya naging hanggal upang ipadala ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Kung susulong siya ngayon, kailangan niyang talunin ang bawat humahamon para magwagi. Sa sandaling iyon, walang nang ahas na humakbang pasulong. Nang makita ito, ang unang dugo emperor ay kumunat ang kanyang mga kilay habang siya ay bumalik sa arena muli. Nagpahayag, dahil takot kayong lahat na mamatay, bakit hindi natin baguhin ng kaunti ang mga patakaran? Kapag ang isang partido ay umamin ng pagkatalo, ang labanan ay matatapos, at ang kabilang partido ay hindi pinapayagan na harapin ang kamatayan. Paano iyon tunog? Malaki, sang-ayon. Sabayan na natin yan. Marami ang sumang-ayon sa First Blood Emperor. Gayunpaman, kahit na tumanggo sila bilang pagsang-ayon, wala pa ring nang ahas na humakbang pasulong. Naging malungkot ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Ito ang kanyang huling pagpipilian. Naniniwala na siya sa mga martial artist na ito ay lalaban hanggang kamatayan upang makamit ang immortalidad. Walang plano si James na humakbang sa ngayon. Naglakad siya palapit kay Thomas at bumulong. Nandito ka na, Lolo. Tumingin sa kanya si Thomas at tumango. Isang taon na ang nakalipas nang huli tayong magkita. Kumusta ang lakas mo ngayon? Ngumiti si James at sinabing, I barely improved. Ngayon, hindi na niya lubos na mapagkakatiwalaan ang kanyang lolo. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam ng kanyang lakas. Mas mabuti, hindi mo sinasabi ang totoo sa lolo mo ngayon. Ha! Tumingin sa kanya si Thomas at sinabing, kapag naayos na ang lahat dito, aayusin ko ang pagpupulong mo at ng iyong ama. Nang marinig ito, natuwa si James. Talaga, syempre, kailan pa ako nagsisinungaling sayo? Huminga ng malalim si James. Pinasan niya ang bigat ng puot sa loob ng mahigit 10 taon. Kaya naman, nang malaman niyang buhay pa ang kanyang pamilya, natuwa siya. Gayunpaman, hindi pa niya nakikilala ang mga ito kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Ngayon, sa wakas ay maaari na niyang makilala silang muli. Sabihin mo sa akin ang totoo, James. Tumawid ka na ba sa ika-9 na ranggo? Hininaan ni Thomas ang boses at bumulong. 7 planong patayin ang dragon kapag nalaman ko ang kinaroroonan nito. Dapat kang sumama. Kung tutuusin, kailangan ni Thea ang dugo ng dragon para maligtas. Tumango si James. Sasama ako, ipaalam sa akin kapag plano mong kumilos. Kabanata 1697. Dahil ang dugo ng dragon ang tanging makapagliligtas sa buhay ni Thea. Walang ibang pagpipilian si James. Hindi niya ginustong mawala siya. Para sa kanya, pupunta siya sa mga dulo ng mundo. At ang lakas mo, sinabi ni Thomas. Nag-aalala lang ako na baka nasa panganib ka kapag pinatay mo ang dragon. Ngumiti si James at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang lakas ko ay hindi mas mababa sa iyo. Totoo, nakuha mo na ang Novenery Golden Pill. Kung tutuusin, dapat ay naubos mo na ang tableta ngayong lumipas na ang 1 taon.
Kaya, tumawid ka na ba sa ika-9 na ranggo? Napangiti ng mapait si James at sinabing, paano nangyari iyon? Ang kasaysayan ay puno ng 9th-ranked Grandmasters kung ganoon lang kadali. Totoo yan. Nag-usap ang dalawa ng pabulong. Lumipas ang 10 minuto. Gayunpaman, walang nang ahas na humakbang pasulong. Nagsalubong ang kilay ni James. Hindi ito matutuloy. Nagpaalam siya kay Thomas at lumapit kay Sky. Nagtatanong. Lumipas ang 10 minuto. Gayunpaman, walang umaasenso. Hindi ka ba talaga pupunta? Hindi, sabi ni Sky. Wala akong death wish. Sabi ni James. Pupunta ako. Nakangiting sabi ni Sky. Oo naman. Sabik na pumasok si James sa arena. Matapos maabot ang rurok ng 9th stair. Ang kanyang true energy ay umabot na sa isang yugto kung saan hindi ito maaaring tumaas. Bukod pa rito, tumaas ng tumalon ang kanyang sword technique. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipagmalaki ang kanyang lakas at ipakita sa mundo kung ano ang kayang gawin ng 14 na mga espada sa langit. Tumalon siya sa ere at lumapag sa arena. Si James kasi. Pumasok na si James sa arena. Nakuha niya ang Novneri Golden Pill noong 1 taon. Sinasabi ng alamat na pinapayagan nito ang isa na tumawid sa ika-9 na ranggo. Naubos na niya siguro ito ngayong lumipas ang 1 taon. Iniisip ko kung ano ang lakas niya ngayon. Si James ba ay nasa ika-9 na ranggo ngayon? Kung iyon ang kaso, ang kalalabasan ng tournament na ito ay napagpasyahan. Ang hitsura ni James ay nagulat sa mga tao. Sa ibaba, nandito si Jackson Cabrol kasama si Delaney Cabrol. Tingnan mo, si James pala. Nang makita ni Delaney si James, hindi napigilan ni Delaney na mapabulalas. 1 taon na ang lumipas. Iniisip ko kung ano ang lakas niya ngayon. Nakangiting sabi ni Jackson, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Nakatutok ang tingin ng lahat sa arena. Naghihintay sila ng isang challenger na sumulpot. Hahaha, gusto kitang hamunin sa isang labanan. James. Isang pagsabog ng tawa ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang pumasok sa arena. Ito ay si Ezekiel Paul Ores. Nakilala rin bilang Arsobispo Paul Ores ng Paul Ores Sect. Pumasok si Ezekiel sa arena at nakangiting sinabi, James, wala ako dito para angkinan ang titulo ng pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Sa nakalipas na taon, nakakuha ako ng karagdagang insight sa Paul Ores Sword Art dahil napag-aralan mo na ang sword technique. Gusto kong makita ang iyong pagsulong sa Paul Ores Sword Art. Mag-sparring match lang tayo. Ayos lang ba sa iyo? Oo naman. Tumingin si James kay Ezekiel at nakangiting sinabi. Bagaman sparring match ito, ipinapayo ko sa iyo na mag-ingat ka. Kung tutuusin. Kahit ako ay natatakot sa sarili kong lakas. Nag-aalala ako na baka hindi kita sinasadyang masaktan. Hahaha, humagalpak ng tawa si Ezekiel. Swish! Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang temperatura sa loob ng kastilyo ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Samantala, naglabas si Ezekiel ng napakalakas na aura. Anong armas? Iyan ang Hellfire Sword, habang itinaas ni Ezekiel ang kanyang espada. Marami ang bumulalas. Samantalang si Ezekiel naman ay may masungit na mukha. Mag-iingat ka, James. Ito ang Hellfire Sword. Kabanata 1698. Ang Hellfire Sword ay isang kilalang espada sa buong mundo na pag-aari ng tagapagtatag ng Paul Ores Sect. Ayon sa alamat, ang espada ay huwad gamit ang quartz steel na nabuo sa ilalim ng bulkan. Ang quartz steel ay umiral lamang sa panahon ng pagsabog ng bulkan na naganap matagal na ang nakalipas. Matapos ang mahusay na pagsisikap ng maraming panday, ang Hellfire Sword ay sinilang. Ang espada ay incandescent, tulad ng isang panghinang na bakal. Sa sandaling ito ay nahugot.
Ang temperatura nito ay tataas ng mabilis. Ang Hellfire Sword ay isa ring kilalang Divine Sword sa kasaysayan na nasa ika-4 na ranggo sa lahat ng Divine Sword. Si Ezekiel ay naging bagong may-ari ng Hellfire Sword matapos niyang matuklasan ang Hellfire Sword sa banal na lugar ng Paul Ores sect. Bagamat siya ay hindi kapansin-pansin, pinahintulutan siya ng espadang ito na magpakawala ng kapangyarihang higit pa sa kanyang lakas. Hawak ang Hellfire Sword sa kanyang kamay. Tumingin siya kay James na may matangkad na ngiti. Tila sinusubukang ipagmalaki na mayroon siyang isang banal na espada sa kanyang pag-aari. Kahit nakakaunti ang alam ni James tungkol sa mga espada, nakikita niya na ang Hellfire Sword sa kamay ni Ezekiel ay isang tunay na banal na espada. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Halika sa akin, nandito na ako, James." Habang sinasabi niya iyon ay mabilis siyang sumugod kay James. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at naglaslas gamit ang kanyang espada. Sa kanyang paglaslas, nagkaroon ng marahas na bagzo ng hangin. Ang lakas ng aura. Anong makapangyarihang espada? Habang naglalaslas si Ezekiel gamit ang kanyang espada, marami sa labas ng arena at hindi maiwasang huminga ng malalim. Pambihira ang bilis ni Ezekiel. At ang lakas niya. Sa sandaling siya ay naglaslas. Ang bluestone na nasa ibabaw ng arena ay nagkapira-piraso. Ang maliliit na bato at maliliit na bato ay umikot sa paligid ni James at agad na nagkawatak-watak sa maraming maliliit na piraso. Sa pagkakataong iyon, hamampas si James. Naglabas siya ng isang malakas na aura. At ang nakapalibot na mga labi ay pinalipad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada. Swish! Habang itinaas niya ang Primordial Dragon Blade. Isang gintong liwanag ang lumitaw. At isang walang hugis na sword energy ang bumungad. Si James ay bihirang nag-awit ng kanyang espada noong nakaraang taon. Ngayong itinaas na niya ang kanyang espada. Maging si Ezekiel ay natigilan. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Ezekiel ang isang nakakatakot na sword energy na sumugod sa kanya. Sa ilalim ng pagsupil ng sword energy, naramdaman niyang hamina ang kanyang aura. Nakakatakot. Nagulat si Ezekiel. Habang siya ay saglit na natigilan, si James ay sumugod sa kanya. At ang Primordial Dragon Blade ay bumangga sa Hellfire Sword. Boom! Habang nagsasalpukan ang dalawang espada, nabuo ang malakas na sword energy ng mga ripples na palm unit sa kalawakan. Nang makita ito, ang lahat ay tumakas sa takot. Samantala, ang kastilyo ay hiniwa sa kalahati. Boom! Ang kastilyo ay gumuho. Whoosh! Dalawang figure ang lumabas mula sa mga durog na bato at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa hangin. Humalabog. Lumipad ang mga sparks habang nagsasalpukan ang espada. Napaatras si Ezekiel dahil sa nakakakilabot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nanlalambot ang kanyang braso, umikot ang kanyang blood energy, at naging marahas ang kanyang true energy. Hindi napigilan ang marahas na true energy sa loob ng kanyang katawan. Nagdusa siya ng matinding pinsala sa loob. Blurg! Siya ay samuka ng isang subo ng dugo at pasuray-suray na paatros. Ang mga bato at maliliit na bato sa ilalim niya ay pinalipad ng malakas na aura. Naalala lang niya ang sarili pagkatapos umatras ng 1,000 metro. Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Dati, natalo siya ni James matapos malaman ang Paul Ores sword art at makuha ang Hellfire Sword. Naisip niyang nalampasan na niya si James kahit na hindi niya ito malalampasan. Dapat ay nasa maihahambing na lakas. Pagkatapos ng maikling labanan, alam na niya ngayon na ang pagkakaiba ng pagitan nila ni James ay lalo lang lumawak. Kainin mo yan, James. Angal ni Ezekiel. Habang umuungal, nagpakita siya sa langit at hinampas si James ng Hellfire Sword. Kabanata 1699. Sa sandaling iyon,
Ang Hellfire Sword ay nagradiated ng nakakabulag na liwanag ng espada. At ang mapanirang kapangyarihan ay bumulwak. Bahagyang ngumiti si James habang itinataas ang Primordial Dragon Blade para labanan ang Sword Energy. Sa sandaling ilihis niya ang Sword Energy. Kumilos si Ezekiel sa pambihirang bilis at lumitaw sa likuran ni James. Pagkatapos, ang Hellfire Sword ay tumusok sa katawan ni James. Ano? Bulalas ng karamihan. Talo ba si James? Gaya ng inaakala ng lahat na natalo si James. Nagsimulang magkawatak-watak ang kanyang katawan na natusok. Isa ito ay isang afterimage. Napakabilis niyang kumilos kaya isang afterimage na lang ang natitira. Natigilan si Ezekiel. Nang siya ay natigilan, isang espada ang nakatusok sa kanyang likuran. Pumihit siya ng matigas. Itinutok ni James ang Primordial Dragon Blade sa kanya. 2/3. Matapos ang ilang segundong pagyayelo, naalala niya ang kanyang sarili at nakangiting sinabi, "Ikaw talaga, James. Inaamin ko ang pagkatalo ko." Inamin ni Ezekiel ang pagkatalo. Wala siyang laban kay James. Kung seryosong lumaban si James, papatayin siya. Binawi ni James ang kanyang espada at nakangiting sinabi, "Nagmadali ka sa akin. Masyado kang malakas at napakabilis. Hindi man lang masundan ng mga mata ko ang mga galaw mo." Bakas sa mukha ni Ezekiel ang pagkadismaya. Akala niya ay maipapakalat niya ang kanyang pangalan sa malayo at malawak na gamit ang Polaris Sword Art at ang Hellfire Sword. Gayunpaman, natalo siya matapos na ipakita lamang ang kanyang Polaris Sword Art. Samantala, ang kanyang Hellfire Sword ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa Primordial Dragon Blade. Maraming nagkukumpulan sa malayo at nanunood ng palabas. Inaasahan nila ang pagkawasak ng kastilyo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si James na kaya niyang talunin si Ezekiel sa ilang hakbang lamang. Tsaka halata namang naging magaan ang loob niya kay Ezekiel. Kung hindi, patay na si Ezekiel. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Lampas ito sa inaasahan niya at ng Blood Race. Sinadya nila na magkalaban ang mga Solin martial artists. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Ang mga taong nauna sa kanya ay isang grupo lamang ng mga hindi gaanong mahalaga nila lang. Para sa kanya, tanging mga 9th rank Grandmasters lang ang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Hanggat itinago nila ang kanilang lakas at nananatili sa karamihan. Ang Blood Race ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makuha silang lahat sa isang iglap habang sila ay nanghina. Lalong lumakas si James. Bulong ng First Blood Emperor. Naalala niya na mas mahina si James kaysa sa kasalukuyan habang nasa Malgudi sila. Gayunpaman, nagawa niyang maging ganito Ketekot sa maikling panahon. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang kilos ni Ezekiel. Gayunpaman, nagawa ni James ng madali. Lumitaw pa siya sa likod ni Ezekiel sa bilis ng kidlat. Kung seryosong lumaban si James, patay na si Ezekiel. Sa guho, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at sinabing, "Natalo na si Arsobispo Polaris ng Polaris Sect. May iba pa bang gustong hamunin ako?" Lumakas ang boses ni James. Nagkatinginan ang lahat. Ang karamihan sa mga tao dito ay pumunta dito para manood ng palabas. Ang mga maimpluwensyang martial artist, sa kabilang banda, ay piniling ibigay ang kanilang lakas nang makita ang malupit na lakas ni James. Naghintay sila ng iba na humakbang para hamunin si James para makakilos sila kapag nasugatan si James. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal. Lumipas ang 5 minuto. Walang sinuman. Sabi ni James, "Gusto kitang hamunin." Habang naghihintay ang lahat, may isang matandang lalaki ang humakbang sa di kalayuan. Nakasuot siya ng ordinaryong costume at sombrerong kawayan. Natuon ang tingin ng lahat sa lalaki. Tinitigan ni James ang lalaki. Ang lalaki ay nasa 70 taong gulang at may bigot.
Mukha siyang ordinaryong tao at walang aura. Lumapit ang matandang lalaki kay James at tinanggal ang kanyang sombrerong kawayan. Ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako ang Spirit Master ng Heaven and Earth Sect. Please, huwag kang magmadali sa akin." Kabanata 1700. Nabalitaan ni James ang tungkol sa lalaking ito mula kay Sky. Ang espiritong guro ay isang taong nabuhay sa mundo sa loob ng 200 taon. Sa lahat ng ito, siya ay namumuhay ng isang pag-iisa at iniiwasang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kahit na sa panahon ng pakikipaglaban sa Spirit Turtle sa Mount Thunder Sect. Ngayon, nagpakita na siya. Sabi sa kanya ni Sky na ang Spirit Master ay nasa 5th stair man lang. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay lubos na sinanay sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong gumugol ng 2 siglo sa pag-aaral ng isang martial art ay magiging isang nakakatakot na nilalang. Maliban kung, syempre, siya ay isang pangkaraniwang tao. Gayunpaman, kung siya ay isang pangkaraniwang tao, hindi siya magkakaroon ng ganoong lakas. Tinitigan ni James ang Spirit Master. Siya ay napaka-ordinaryong hitsura na maaari siyang makihalubilo sa karamihan sa anumang lugar. Naglakad ang Spirit Master papunta kay James na may espada sa likod. Habang papalapit siya kay James, biglang natanggal ang espada sa likod niya. At sinalo niya ito ng walang kamali-mali. Ang espada ay medyo ordinaryo din ang hitsura. Gayunpaman, dahil nang ahas siyang hamunin si James, walang paraan na siya ay karaniwang tao. "Halika sa akin." Composed ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Kahit na hindi matukoy ni James ang kanyang estado ng pag-iisip. Hindi siya naglakas loob na ibaba ang kanyang pagbabantay dahil alam niya na ang espiritong guro ay hindi ordinaryong tao. Dahan-dahan niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade, na kumikinang sa nakakasilaw na gintong liwanag. "Pakiusap." Sumenyas siya. Sa sandaling lumabas ang salita sa kanyang bibig. Ang Spirit Master ay sumugod sa kanya na may hawak na espada. Ang kanyang sword technique ay kakaiba. Walang humpay na umiikot ang espada. Naglalabas ng mga alon ng liwanag ng espada na umaakay kay James. Ngumiti ng mahina si James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nagpakita siya sa likod ng Spirit Master. Nang akmang sasampalin niya siya, biglang tumalikod ang Spirit Master at pinaikot ang kanyang espada. Pinaikot-ikot ng sword energy ang nakapaligid na alikabok at mga labi na nabuo mula sa pagkawasak ng kastilyo. Sa sandaling iyon, hindi makita ni James ang nasa harapan niya maliban sa mga alon ng sword energy na umaakay papunta sa kanya. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Pinalabas niya ang papasok na sword energy. Boom! Habang nagsasalpukan ang sword energy, isang pagsabog ang nangyari. Ang nakakabinging pagsabog ay naging sanhi ng pagyanig maging ang lupa. Swish! Isang matalim na espada ang lumabas mula sa alikabok at tumama kay James. Mabilis na tumalikod si James at iniwas ang pag-atake. Nakipagsagupaan ang kanyang espada sa Spirit Master. Habang nagpapalakas ng lakas ang Spirit Master, naramdaman ni James na malapit na siyang matalo. Nanlamig ang dugo niya. Dahil halos alam na niya ang lakas ng Spirit Master, pinili niyang hindi magpakatoto. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang Spirit Master ay higit na mas malakas kaysa sa una niyang inaakala. Sa lakas niya ngayon, dapat nasa 6th stair man lang siya. Nang saglit na natigilan si James, ang espada ng Spirit Master ay dumausda sa Primordial Dragon Blade at dumiretso sa kanyang palso. Nagmamadaling umatras si James para pigilan ang kanyang pag-atake. Ang sword technique ng Spirit Master ay kakaiba. Tila nahuhulaan nito ang galaw ng espada ni James. Binabago at binago ang mga galaw nito sa daan. Iniwasan ng kanyang espada ang Primordial Dragon Blade at pumunta sa ibabang bahagi ng katawan ni James.
Nang makita ito, malamang na inihilig ni James ang espada at hinarangan ang pag-atake. Humalabog. Nagsagupaan ang mga espada, at lumipad ang mga spark. Isang malutong na tunog ang maririnig. Ang Spirit Master ay napaatras. At sinamantala ni James ang bintana ng pagkakataon at sinimulan ang kanyang pagkakasala.